Samahan niyo kaming sumakay sa cable car at pumunta sa Ngongping. Day 5 in Hong Kong, let's go! From Tongcheng Station, naglakad kami ng konti. Then pag-akyat, may sariling pila ang Klook. That is why walang kahasal-hasal. Thank you, Klook. Mag-4 na nung araw na yan. Walang kapila-pila, nag-CR muna kami bago umalis. Napakaganda ng panahon, hindi tirik ang araw. Hindi nakakatakot ang sinakyan naming cable car kasi hindi naman siya open, plus hindi naman ganun kalakas ang hangin that time. At kahit na may maliit na bintana, hindi ganun karami ang hangin na pumapasok. But then again, for those na nalulula, kagaya ng mom and brother ko, medyo takot sila ng kakaunti. Sobrang relaxing ng experience, buti na lang kami lang sa loob ng cable car. Napakagandang mag-sightseeing. Feeling mo at first parang ang tagal-tagal, pero eventually, pag na-enjoy mo na siya, magugulat ka na lang, nasa Ngongping ka na. Hindi nakakatakot maglakad-lakad sa loob ng cable car, madaling magbalanse, hindi talaga nakakalula. Pero iba ang storya nung pabalik na kami. May mga times nakakabahan ka ng konti, lalo na pag hindi ka nakakakita ng ibang cable car sa ere. And nai-imagine mo na ang layo-layo mo na at napakataas mo na. Lalo na pag naisip mong hindi ka pala marunong lumangoy and yet eto ka nakabitin sa ere. Good thing walang squeaky sounds, wala masyadong hangin na pumapasok, at hindi maalog ang cable car. Kaya naman, ang likod namin, sobrang ingay pa nga at nakakapaglakad-lakad kami sa loob. I assume na walang aircon sa loob, meron lang natural na hangin na pumapasok sa cable car, pero hindi naman siya mainit sa loob. Mas mataas ang panahon. Yun na yun. Alin. Ito na ba yun? Papalik pa tayo dun. Tatawid ba? Oo. Hanggang dun po, sa dulo. Praise God, kaya naman. Paano Ngayon, yun? kaya niya ngayon. Paano yung transparent? Lord. Mano, tinanong kita, nung magtay sa Maynila, umuo ka sa loob, go na ng go. Sabi na kaya, Yung Chill. mas malala yung sa sa Ocean Park kasi kung kumakalog ito medyo tsaka mas Kalma pa to no? eh. Tsaka open ang kalma pa. windows. Siya nga ma, hindi takot po siya na mag-isa. For the Sanay naman yan sila at taga dito sila. At saka ang technician. Pag nakakakita ka ng building, for me, mas less stressful siya. Pero pag puro lang dagat at mountains, mas nakaka-stress kasi feeling mo ang layo-layo mo sa kabihasnan. Ang layo-layo pa naman ang pagitan ng bawat cable car, kaya hindi talaga masyadong nagkakakitaan ng bawat tao. Kaya naman may konting spice or thrill talaga. Yung mom ko kabado na rin, yung husband ko hindi ko alam kung natatakot siya. Pero kahit papaano, it's fun naman na kinaya naming lahat. Ito na yung part na wala na masyadong buildings at puro na mountains yung makikita mo. Marirelax ka talaga. Pero pag tumingin ka sa gilid or nafe-feel mo yung hangin, medyo may tendency kabahan ka rin talaga. There are times na feeling mo ang bagal-bagal talaga ng andar ng cable car. Pero again, no, good thing pa rin talaga na hindi siya maalog at hindi umuulan, or else I think it's gonna be extra scarier. Pangiti-ngiti lang yung mom ko pero kabado na siya talaga. Good thing naman wala ni isa sa amin ang nag-panic attack. Kahit yung mga bata, masaya rin sila at nakakatayo pa nga as you can see. So, very easy lang tong round na to. And I must say na kahit na mainit, sobrang sulit yung ride kasi hindi naman nakaka-stress or sobrang init talaga sa loob. Saktong-sakto lang yung panahon nung araw na yan. ilang minutes ang Ay, pagbatik. parang first time mo ito man, mag-cable car. Hindi, nag-cable car yan sa ano eh. Pag Doon sa country siya. Disney. Yung kinable car ko doon, yung sa loob lang ng mall.
Patiling, kasi taas lang ng ceiling. Ah, so ito ang pinakamataas naman. Ito, mas mataas po At to saka sa Australia. close Sa yun. Australia. Mas taas pa to, Jay? Kaysa sa napuntahan ko sa Australia. Sa Australia medyo, ang yun, bangin na yun pero parang mas mataas. Yung Mas kay marami. Kahit na growing up, takot din talaga ako sa heights. I'm doing my best to conquer my fear as well. Kaya naman yung mga bata, I practice them na mas maging matapang at labanan yung takot. Kasi ayoko na lumaki sila na kagaya ko na maraming hindi magawa dahil nga sa natatakot sa napakaraming bagay. I swear eventually kahit yung mom at brother ko na natatakot din ay naging relax at na-enjoy na rin talaga ang ride. So, not bad. Honestly, kayang-kaya to. Basta, hindi umuulan at wag sakyan ang pure crystal na cable car sa first ride. Ano yun? Yun yung cable car na open lahat, makikita mo yung ilalim at sides ni walang cover dahil napaliligiran ito ng pure crystal clear na glass. Ang dami-dami naming gamit and nakakatuwa naman na nagkasya lahat yon sa loob ng cable car. Hindi naman ganun kasikip and maganda rin yung lighting. So, perfect for picture taking. Saktuhan yun na nakikita ang clouds at yung cable car na hili-hilera dahil ang ganda rin talaga as profile picture. I believe you need to be at least 8 packs para payagan na magkakasama kayo sa isang cable car nang walang pinapasok na ibang pasahero. Bawal ang pagkain sa loob, kaya naman hindi rin kami makakain kahit nagutom na kami niyan. Nagulat kami sa haba ng pila pabalik, maybe because pasara na ang cable car at marami ng taong gustong bumalik. At the same time, nalaman namin na konti lang pala ang crystal cabin kumpara sa regular cabin. Kaya naman, mas konti ang available ng mga cable cars na pwede naming sakyan. Gaya nga ng sabi ko, ibang-iba na ang experience namin pabalik. Medyo nagulat ako na wide open pala talaga siya. As in, nakikita mo ang ilalim at dun ko na talaga naramdaman ang pagngatog ng tuhod ko. I think hindi rin nakatulong na mas nagwi-wiggle yung cable car pag gumalaw ka. Kaya naman hindi ko magawang tumayo at maglakad-lakad kumpara sa una naming sakay. At the same time, nakakatakot na kitang-kita mo na lahat this time around at mas marami na ang hangin na pumapasok sa loob. Napakaganda ng panahon ng mga oras na yan. Hindi mainit. Yun nga lang, medyo breezy talaga. At gustong-gusto ko ang view na ito. Ang brave ni Gray, palangga. Oh my falls! There are my falls. Jesus, glory, Hallelujah. Hallelujah. Akin naman yung ay, ito pala. Hallelujah. Buti na lang maganda ang ngiti ng aking pamangkin at ng aking bunso. Kaya naman maiinganyo ka talagang ngumiti kasama nila. Nung mga oras na to, naisip ko parang sobrang tagal ng ride. Mas bumagal ang oras at nararamdaman ko ang tensyon kahit na sa panganay kong anak at sa akin na kanina lamang ay hindi naman natatakot. Kuya, are you okay? Hallelujah. Are you okay, sure? Are you okay, kuya? Ay! Ang tapang talaga natin! In the name of Jesus, Lord. Video na lang. Grabe yung anxiety ko na dahil nga gawa siya sa glass, pag nabasag ay mag-crack open yung buong cabin at malaglag kami or mauntog yung pamangkin ko, mag-leave ng crack tapos magdire-diretso at malaglag kami sa ilalim. Bakit nagsa-stop siyang ganyan? Yan, Walang laman, parang no? Kasi nagsisway-sway. crystal. Yes, you heard that right. Kumpara sa regular cabin, mas mabagal yung andar niya. Buti na lang, napakaganda ng view. Kanina siya isang buong tablet na kinuha niya. Ako kanina
mahina pa ngayon, di ba? Pero may effect pa. Oh, wow. May effect pa. Ang cute talaga ng pamangkin kong ito. Buti na lang happy naman din ang mga bata. Kahit na kinakabahan na rin ako at alam ko kahit paano kinabahan na rin si kuya. At least makita sila masaya, okay na kami. Nakapag-shoofy pa nga. And dance. Ang paawa And na dance. And ninja. Dance. Nag-away pa kami niya ng asawa ko dahil sabi ko, pababain natin ng konti bago sila magpicture sa may salamin dahil nga natatakot ako na pag nabasag yung glass, diretso talaga kami sa baba ng dagat. Hindi naman ako marunong lumangoy. But I swear, the pictures you'll have here are definitely Instagrammable. Mas matagal ang ride namin papunta kesa pabalik. Umabot ng 20 minutes ang ride namin pabalik, whereas almost 30 minutes naman ang papunta. Napakalapit na lang namin sa City Gate Outlet, kaya naman my mom grabbed the opportunity to buy some gold. Kumain din kami sa Shake Shack, na ang presyo ay mas mahal ng around 10% compared sa presyo natin dito sa Pilipinas. Pero mas masarap naman ng around 50% ang Shake Shack natin dito sa Pilipinas compared sa kanila. May langsa kasi yung beef nila. Buti na lang hindi ganun karami ang tao rito, may CR10, maganda ang ambience and very comfortable naman ang upuan. Ang kaso lang, meron pa rin language barrier, kaya make sure na tama ang order mo sa kung ano man ang nakapunch sa resibo nila. Ayos naman ang customer service nila. Binigyan pa nga kami ng free ice cream. The only problem is yung language barrier, and so you really have to double check na tama kasi ang mahal pa naman ng bawat order. Excited na akong ikwento sa inyo ang iba pang ginawa namin sa Hong Kong. See you next time. Like, follow, and share for more. Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!